Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa mga huling araw na ito, na ang mundo ay puno ng kasalanan at kaguluhan, pinasasalamatan po namin kayo sa pagtawag at pagdiligtas sa amin, at sa pagbibigay sa amin ng walang hanggang buhay at pag-asa sa pamamagitan ng inyong dakilang biyaya. Sa oras pong ito, kami na mga hinugasan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagsasama-sama sa harapan ninyo upang papurihan ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, matuto ng inyong salita at magkaroon ng fellowship sa inyo kasama ang banal na kapulungan. Salamat po sa pagkakataong ito. Pakiusap, samahan po ninyo ang lahat ng iglesia sa buong bansa at lahat ng iglesia sa buong mundo at ang mga brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng mahihirap na sitwasyon. Gabayan niyo po sila upang sila'y matapang na makapagpatotoo sa Ebanghelyo sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. At patnubayan niyo po sila upang maluwalhati kayo sa pamamagitan ng pagtupad sa kalooban ng Diyos sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Pakiusap, panghawakan po ninyo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong mahabaging kamay upang walang kaluluwa ang mawala sa harapan ng Diyos. Panginoon na nagtuturo sa amin kung paano kami dapat kumilos at nagbibigay ng salita sa tamang panahon, tulungan niyo po kami na mas maunawaan pa ng mas malalim ang inyong salita. Ang inyong banal na kalooban na nais ninyong ipahayag sa amin sa mga oras na ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Marcos, chapter 2, verse 1 to 12. Marcos chapter 2, verse 1 to 12. Marcos chapter 2, verse 1 to 12. Nang siya'y magbalik sa Kapernaum pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga skriba na nakaupo doon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang spirito na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagtatanong ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Hanggang dito lang po.
Sa pagsisimula ng taong 2025, gumagawa tayo ng mga resolution, ng mga desisyon at mga plano. Ang lahat ay para sa layuning gumawa para sa Panginoon at para sa Ebanghelyo. Simula bukas ay magkakaroon tayo ng kauna-unahang Bible Seminar sa taong ito. Mula sa Bible Seminar na ito, kailangan nating ipangaral ang kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa maraming kaawa-awang kaluluwa na hindi pa naliligtas. Nang sa gayon ay maraming kaluluwa ang maligtas. Isinasakatuparan ng Diyos ang gawain ng pagliligtas sa mga makasalanan. Ngunit, nagliligtas siya ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pangangaral ng mga naunang naligtas. Ito ang paraang itinakda ng Diyos upang makapagligtas ng mga kaluluwa. Kaya nga, ibinigay sa atin ang malaking responsibilidad ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ayon sa talatang nabasa natin, gusto kong talakayin ang salita na may pamagat na mga taong umaakay sa mga makasalanan tungo kay Kristo. Sa talatang ito, nakita natin na si Jesus ay nasa bahay sa Capernaum na nagpapatotoo sa salita ng Diyos. Sa verse 1, si Jesus ay nagpagaling ng maraming may sakit at nangaral sa Capernaum. Sinasabing siya'y nagbalik sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw. Ibig sabihin, pagkatapos niyang mangaral at magpagaling ng mga may sakit, pagkaraan ng ilang araw, si Jesus ay nagbalik sa Capernaum at siya'y nanuluyan sa isang bahay. At nang kumalat ang balitang ito, maraming mga tao ang nagtipon at sinabing napuno ang bahay na ito ng napakaraming tao hanggang sa wala nang ibang makapasok. At habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, may 4 na taong nagdala ng isang lalaking lumpo. Buhat-buhat nila ang isang lalaking lumpo sa kanyang higaan. At masidhi silang nagnanais na mapagaling ng Panginoon ang lumpong ito. Habang nagsasalita si Jesus sa mga tao, itong lalaking lumpo na hindi makagalaw ay dinala sa kanya. Ang taong ito ay hindi talaga makakilos. Hindi siya makagalaw. Siya ay parang bangkay. Buhay pa, ngunit hindi na gumagalaw. Ganito ang kalagayan ng kaluluwa ng isang taong hindi paligtas. Ang kaluluwa ng isang taong hindi paligtas ay patay sa mga pagsuway at kasalanan. Kaya't bagamat mayroong kaluluwa, ito'y hindi makakilos. Gayunpaman, ang 4 na taong nagdala sa lalaking lumpo, sila'y mayroon ng pananampalataya kay Jesus. Ang mga unang sumampalataya na nakapakinig sa kanyang salita, sila'y naniwala na tiyak na gagaling ang lumpo kung dadalhin nila sa harapan ng Panginoong Hesukristo. At dahil sa ang lumpo, itong lumpo ay hindi makakalapit kay Jesus mag-isa,
kailangan mayroong magbuhat sa kanya. Hindi sapat yung sabihan lang siya. Para sa lumpong ito, ang pagkakaroon ng mga kaibigan at kapitbahay na naniniwala sa Panginoon ay isang malaking biyaya. Ang apat na taong ito ay mayroong iisang layunin. Ang layunin nila ay dalhin ang lumpo kay Jesus upang siya'y mapagaling. Maaring siya ay binuhat nila mula sa may kalayuang distansya. Kahit na ito'y isang mahirap at nakakapagod na gawain, itong apat na tao ay mayroong tapat at maalab na puso na dalhin ang lumpo kay Jesus upang siya'y mapagaling. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay na kinaroroonan ni Jesus, punong-puno ng mga tao at hindi sila makapasok. Sa sobrang dami ng tao, punong-puno. Ngunit hindi sila sumuko. Nagsumikap pa rin sila. Ang bahay ng mga Hudyo noon ay hindi tulad sa mga bahay na mayroon tayo ngayon. Mayroon silang hagdanan papunta sa isang patag na bubungan. Hindi ako sigurado sa eksaktong istruktura, ngunit sinasabi na umakyat sila sa bubong at tinanggal ito. Kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Gumawa sila ng butas sa tapat ng kinaroroonan ni Jesus. At pagkatapos ay ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo sa harapan mismo ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Dapat po nating tandaan na ang nakita ni Jesus ay hindi lamang ang pananampalataya ng lumpo, kundi maging ang pananampalataya ng apat na lalaking ito na nagdala sa lumpo. Isinulat na ang nakita ni Jesus ay ang kanilang pananampalataya. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng apat na lalaking ito. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Kung iisipin natin ang kaganapang ito, siguradong may mga tao na nagalit sa kanila. Anong ginagawa ninyo? Kasi nga, malaking bahagi ng bubong ang sinira nila para maibaba ang higaan. Ngunit, hindi nila pinansin. Hindi pinansin ng apat na lalaking ito ang sinasabi ng ibang tao. Ang kanilang tanging layunin ay dalhin ang lumpo kay Jesus at mapagaling ito. Sa tingin ko, pagkatapos nito, humingi sila ng pasensya sa may-ari ng bahay at binayaran din naman nila ang pinsala na kanilang ginawa. Pero nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Hindi lamang ang pananampalataya ng lumpo, kundi pati yung pananampalataya ng mga lalaki na nagdala sa kanya. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang kailangan nating pag-isipan mula sa pahayag na ito
ay hindi makakalapit itong lumpo kay Jesus ng mag-isa. Kasi nga hindi siya makagalaw. Siya ay gaya ng isang patay na tao. Kailangan niya na mayroong magdadala sa kanya kay Jesus. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Silang hindi ligtas, hindi sila maliligtas, malibang mayroong ligtas na tao na tumulong sa kanila. Kaya ang mga taong ligtas ay kailangang umibig sa mga kaluluwa, magkaroon ng masidhing pagnanais na gabayan sila patungo sa Panginoon, na gumawa ng sakripisyo. Dahil kung wala ito, walang maliligtas na mga tao. Ito ay napakahalagang aral sa atin. Ipinag-utos ng Diyos na sa pamamagitan ng pananalangin, pag-ibig, at pagsusumikap ng mga taong naligtas, ay magdala tayo ng mga kaluluwa patungo sa kaligtasan. Ito ang paraang itinatag ng Diyos upang makapagligtas ng mga tao. Sa makatuwid, upang maligtas ang isang tao, ang tulong ng isang taong ligtas ay lubhang kinakailangan at talagang mahalaga. Maaring itong lumpo ay hindi sa pilitang dinala ng 4 na lalaki. Siya ay hindi nila dinala ng walang anumang sinasabi. Maaring ipinaliwanag nila sa lumpo kung sino si Jesus at kung paanong siya ay nakapagpapagaling ng anumang sakit. Ito ang nagpagising sa kanyang pananampalataya. Kaya bilang resulta, itong lumpo, pagkatapos niyang mapakinggan ang salita ng kanyang mga kaibigan, ay nagkaroon ng pag-asa at ng matinding pagnanais na gumaling. Para maligtas ang kaluluwa, dapat muna mayroon siyang taimtim na pagnanais na maligtas. Para maligtas ang kaluluwa. Ngunit, ito ay hindi kusang nangyayari. Ito ay nangyayari kapag ibinabahagi ng mga taong ligtas ang salita ng Diyos. Sa Roma chapter 10, verse 14 at 15, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kahit na naisakatuparan na ni Jesus ang walang hanggang katubusan at natapos na niya ang gawain ng kaligtasan, kung walang sino mang magbabahagi ng katotohanan, walang sino man ang maniniwala o maliligtas. Kaya nga sinabi, paano nga silang tatawag sa kanila na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Silang mga ligtas ay isinusugo tulad ng sinabi sa John chapter 20 verse 21. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Kaya dapat natin silang tulungan na maunawaan ang biyaya ng Diyos at matanggap ang kaligtasan. Ngayon, sa kanila na mga naligtas, ang pinakadakilang misyon na ibinigay ng Panginoon ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang paraang itinakda ng Diyos para maligtas ang makasalanan ay kailangang magsakripisyo ang mga naunang naligtas. Kaya upang maligtas ang isang tao, ang pagsusumikap at sakripisyo ng mga naunang naligtas ay talagang kinakailangan. Isang hindi maitatangging katotohanan
na kung hindi tutulong ang mga Kristiyanong naligtas, ang ibang mga tao, hindi sila maliligtas. Tingnan po natin sa Filipos chapter 1. Filipos chapter 1, mula verse 5 hanggang 6. Mula verse 5 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Mula ng unang araw hanggang ngayon. Ang unang araw ay tumutukoy sa araw na tayo ay naligtas. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pagkatapos maligtas, ang pakikibahagi ay nagsimula sa mga brothers and sisters na naunang naligtas. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, nung pumunta si Apostol Pablo sa Filipos, gaya na nakasulat sa mga Gawa chapter 16, si Lydia na isang mangangalakal ng telang kulay ube ay unang naligtas. Pagkatapos maligtas ni Lydia, binuksan niya ang kanyang tahanan kay Pablo at sa mga kapatid na kasama niya, na nagsasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil." Kaya mula sa bahay ni Lydia, si Pablo at ang iba pa niyang kasama ay nagsimulang mangaral sa Filipos. Sa ganito nagsimula ang iglesia sa Filipos. At maraming tao sa Filipos ang naligtas. Kahit na pagkatapos umalis ni Apostol Pablo sa Filipos, sila ay patuloy na nagkaroon ng fellowship at komunikasyon sa kanya. Si Epafrodito ang nagsilbing mensahero sa pagitan ni Pablo at ng iglesia ng Filipos. Siya ang naghahatid ng balita tungkol kay Pablo at tumutulong sa kanyang ministeryo. Pabalik-balik siya. Ito ay nagpatuloy kahit na noong si Pablo ay nakulong doon sa Roma. Kaya patuloy sila na nakipag-fellowship kay Pablo. Hindi lamang ito fellowship sa pagitan ng taong nangaral ng Ebanghelyo at ng taong tumanggap nito. Ito rin ay pakikipag-fellowship sa mga taong naunang naligtas. Ito ay fellowship. Tiyak na mayroong ganito. Pagkatapos maligtas, mayroon tayong pakikisama sa mga naunang naligtas. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ito ang sulat na ipinadala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos. Sinabing siya na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Sa inyo, sinimulan ng Panginoon mula sa mga naligtas na mananampalataya ang mabuting gawa at pakikisama sa Ebanghelyo. Ano itong mabuting gawa? Ang pagliligtas ng kaluluwa ng tao. Ito ang pinakamabuting gawa na itinakda ng Diyos. Sinasabi sa mga Gawa, chapter 10, verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Sinabi ng Biblia na siya ay binuhusan ng Espiritu Santo at naglibot sa buong lupain ng Israel na gumagawa ng mabuti. Ito ang pinakamabuting gawa, ang iligtas ang mga kaluluwang inaalihan ng Diablo. Kaya sa Filipos, chapter 1, verse 6, siya na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Pagkatapos maligtas, mayroong pakikisama sa pagitan ng mga banal. At sa loob ng pakikisamang iyon, ginagawa ng Panginoon ang mabuting gawa. Ibig sabihin, ginagawa niya ang gawain ng pagdiligtas sa kaluluwa ng mga tao. Inililigtas ng Diyos ang kaluluwa sa pamamagitan ng mga ligtas na banal ng iglesia. Basahin natin sa Efeso chapter 3, verse 20.
Bago mag-Filipos, Efeso chapter 3 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Dito, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa ating mga ligtas na banal. Kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga ligtas na banal. Tulad ng kung paanong ang ulo ang nag-iisip at gumagawa ng plano at ang katawan ang nagsasakatuparan, ang Panginoon ang ulo at ang kanyang gawain ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng iglesia na siyang katawan. Kaya kapangyarihang gumagawa sa atin. Siya na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Sinimulan ng Diyos ang kanyang mabuting gawa, ang gawain ng pagliligtas sa mga ligtas na banal. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Marami tayong hinihiling at ipinapanalangin. At ang ating pinakahihiling ay ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kapitbahay na hindi paligtas. Nananalangin tayo, nagsusumikap at nagtatrabaho upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao na hindi paligtas. Nagpapagal tayo para sa kanilang kaligtasan. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ibig sabihin, isinasakatuparan ng Diyos ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng grupo ng mga ligtas na tao. Kung ang isang ligtas na tao ay hindi nananalangin para sa ibang kaluluwa at hindi nangangaral ng salita, hindi nagsusumikap at walang ginagawa, walang sino mang tao ang maliligtas. Inililigtas ng Diyos ang ibang kaluluwa sa pamamagitan ng mga naunang naligtas. Subalit, marami ngayon ang naniniwala na ang pag-i-evangelize ay pagdadala lang daw ng mga tao sa church. Na kapag nakapagdala sila ng tao sa church, nadala na daw nila sa Panginoon. Siyempre, hindi ito totoo. Abay maraming mga tao ang dumadalo sa church buong buhay nila, pero hindi pa rin ligtas. Hindi lang sila dapat dinadala sa church, kundi tinutulungan din na makinig sa salita na magdadala ng kaligtasan sa kanila. Kailangan natin silang tulungan na makinig sa salita ng kaligtasan. Ang pag-akay sa kanila patungo sa Panginoon ay ang pag-akay sa kanila upang makinig ng salita ng kaligtasan. Sa John chapter 4 verse 28 to 30, mayroong isang makasalanang babae sa Samaria. Siya ay nagkaroon ng 5 asawa at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya tunay na asawa. Isa siyang babaeng mayroong mga problema. Ngunit kahit na ang makasalanang babaeng ito ay naghihintay sa pagdating ng Kristo. At natagpuan ng babaeng ito si Jesus sa balon ng Samaria. Nalalaman ni Jesus na siya ay isang makasalanang babae at batid niya kung gaano karami ang kanyang kasalanan. Mas malaki ang pagkauhaw ni Jesus para sa kaligtasan ng makasalanan kaysa pagkauhaw ng kanyang katawan. Kaya habang kinakausap niya ang babae, sinabi niya, "Nagkaroon ka na ng 5 asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito." Nagulat ang babae, sapagkat ang isang tao na ngayon pa lamang niya nakilala ay nagsabi ng lahat ng bagay tungkol sa kanyang nakaraan at mga kasalanan. Kaya't sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, nakikita akong ikaw ay isang propeta." Naisip ng babaeng ito na si Jesus ay isang propeta. Ang salitang propeta ay nangangahulugang una at nakakaalam. Hindi lamang dahil sa siya ang unang nakakilala sa Diyos, kundi kaya rin niyang makita ang nasa puso ng tao. At dahil alam niyang ang nasa harapan niya ay isang propeta, naisip niyang itanong ang pinakamahalagang bagay. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito.
Ang mga Samaritano na nasa hilagang bahagi ng Israel ay sinakop ng Assyria. Ang pagbagsak ng North Israel ay nangyari noong nasa 722 BC. Ngunit ang mga taga North Israel ay nakihalubilo sa mga taga Assyria. Kaya't nahaluan sila ng mga hintil. Kaya't lubos na hinamak ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Itinuring nila na ang mga Samaritano ay parang aso. Ayaw nilang makisalamuha sa kanila. Kaya ang mga Samaritano ay nagtayo ng isang templo sa bundok Gerizim at doon sila sumamba. Sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Nagtanong siya, alin ang tama? Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya't sinabi ng babaeng Samaritana, nalalaman ko na darating ang Mesiyas. Pagdating niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako yun na kumakausap sa iyo. Ako ang Kristo. Nang sandaling yon, lubos na binuksan ni Jesus ang puso ng babaeng Samaritana. Siya'y labis na namangha at napagtanto na tunay na ang lalaking ito ay ang Kristo. Kaya iniwan niya ang kanyang banga ng tubig at tumakbo papuntang nayon ng mga Samaritano. Sumisigaw siya na parang nawawala sa sarili. Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na kaya ang Kristo? Lahat ng kanyang nagawa ay kasalanan. Dati, sinusubukan niyang itago ang kanyang kasalanan. Umiiwas siya sa oras kung kailan ang iba ay sumasalok ng tubig. Ito'y tuwing umaga at gabi. Sa halip, pumupunta siya upang sumalok ng tubig mag-isa sa gitna ng tanghali sa ilalim ng nakakapasong init. Ayaw nang makisalamuha sa kanino man. Ngayon, sa kabila ng maraming kasalanan na kanyang nagawa, buong tapang niyang sinabi, Halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na kaya ang Kristo? Simple lamang ang evangelism. Halika kayo at tingnan ninyo. Ang paanyayang ito ay puno ng katiyakan at paniniwala. Sabi sa Kawikaan 21:28, mapapahamak ang sinungaling na saksi, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Hindi pangkaraniwang salita ang binigkas ng babaeng ito. Dahil sa tiwala niya sa kanyang sinasabi, maraming Samaritano ang naniwala sa kanya at sumunod patungo kay Jesus. Lumapit ang mga tao kay Jesus, nakinig sa kanyang mga turo at tinanggap nila si Jesus sa kanilang bayan. Nanatili si Jesus sa Samaria ng 2 araw na ipinapangaral ang Ebanghelyo at maraming Samaritano ang naligtas. Dito, sa pamamagitan ng makasalanang Samaritana, maraming tao sa baryo ang nakaunawa ng Ebanghelyo at naligtas. Ipinapakita nito na itinalaga ng Diyos na maipangaral ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga taong unang naligtas. At pagkatapos sila'y nag-aakay ng marami pang tao sa kaligtasan. Sa mga gawa, chapter 16, verse 13, mababasa natin ang tungkol sa bantay ng bilangguan. Si Pablo at Silas nakarating sa Filipos upang doon ay mangaral ng Ebanghelyo. Ngunit sila ay inaresto, hinagupit ng mga Hudyo, pinagpupunit ang kanilang mga damit, at ikinulong sila sa bilangguan. Bagamat sila'y nakagapos, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig sa kanila ang bantay ng bilangguan. Ang kanilang katawan ay duguan at sugatan dahil sa pangahagupit. Ngunit labis pa rin silang nasisiyahan sa kanilang mga kapighatian para sa Ebanghelyo.
At habang sila ay nananalangin at umaawit ng mga himno, biglang nabuksan ang pintuan ng bilangguan at nakalag ang kanilang mga tanikala. Ang bantay natutulog ng mahimbing. At nang siya'y magising at makitang nakabukas ang mga pintuan ng bilangguan, siya'y nataranta. At sa pag-aakalang tumakas na ang mga bilanggo, magpapakamatay na sana siya. Binunot niya ang kanyang tabak upang magpakamatay. Subalit si Pablo ay sumigaw ng malakas at sa kanya'y sinabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Bagaman nabuksan ang mga pintuan at nakalag ang kanilang mga tanikala, wala sa mga bilanggo ang nagtangkang tumakas. Sa sobrang pagkabigla, nanginig sa takot ang bantay. Nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas, at siya'y nagtanong, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Nang oras na yon, napagtanto niya na sila Pablo ay mga sugo ng Diyos. "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?" Nang sandaling yon, sinabi ni Apostol Pablo ang mga salita na nakasulat sa mga Gawa 16:31. "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Isang napakalinaw at tiyak na pahayag. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Nang gabing iyon, dinala ng bantay sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Hinugasan ang kanilang mga sugat at pinaghandaan sila ng pagkain. Pinakitaan niya sila ng kagandahang loob. At ang kanyang buong sambahayan ay nakinig sa salita ng Diyos. Sa mga Gawa, chapter 16:34, nakasulat ito. Pangako ng Diyos na kapag ang isang tao ay naligtas, ang kanyang pamilya, mga kamag-anak at mga kapitbahay ay makakaunawa din ng kaligtasan. Kapag may isang taong naunang naligtas, nabubuksan ang daan upang maipangaral ang ebanghelyo sa kanyang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Hindi ito nangangahulugan na kapag naligtas ang isang tao, automatic maliligtas ang kanyang pamilya. Hindi ito kusang mangyayari. Ang kaligtasan ay mangyayari sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Hindi may iwasan ng naunang naligtas na ibahagi ang ebanghelyo sa kanyang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Maliligtas lamang ang tao sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Subalit kung ang isang taong ligtas ay susubok at mabibigo at agad na susuko, at ititikom ang kanyang bibig at magsasabing, "Bahala ka nang mapunta sa impyerno, wala na akong pakialam sa iyo." Kung ganoon, tiyak na walang maliligtas. Kaya dapat tayong patuloy na manalangin hanggang sa sila'y maligtas. Kahit na hindi ka nila pinapakinggan, magpatuloy ka pa rin na may pagtangis. At pagkatapos ay kikilos ang Diyos dahil yun ay kanyang pangako. Para maligtas ang iba, dapat tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya at magpatotoo sa iba. Gaya ng sinasabi sa awit 66:16, "Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa." Ang ginawa ng Diyos para sa aking kaluluwa ay ang biyaya ng kaligtasan. At ang pangangaral nito ay responsibilidad ng mga taong ligtas. Silang mga naunang naligtas ay kailangang magkaroon ng pagtitiwala. Kapag ang isang tao ay nagpapatotoo na may paninindigan sa katotohanan, ang kanyang mga salita ay mayroong dalang kapangyarihan. Mayroong kapangyarihang magpakilos sa puso ng mga tao. Kaya silang mga naunang naligtas ay dapat na magkaroon ng pusong nagnanais na gumabay at magdala ng mga tao sa kaligtasan. Hindi sila dapat huminto sa pagsusumikap at pagpapagal para sa misyong ito. Kung tayong mga ligtas ay hindi mananalangin para sa kaligtasan ng iba, at walang sapat na pagnanais na magligtas ng ibang tao, walang puso para sa evangelism, kung wala tayong anumang gagawin, kung gayon, walang sino mang maliligtas.
Tingnan natin saglit sa mga Kawikaan, chapter 24, verse 11 at 12. Mga Kawikaan, chapter 24, verse 11 at 12. Babasahin ko po. Kawikaan, chapter 24, verse 11 at 12. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi naman namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siya nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay hindi ba niya gagantihan? Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Ang mga hindi paligtas ay inaakay ng diablo patungong impyerno. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Inaangkin ng diablo ang kanilang mga kaluluwa at sila'y dinadala patungo sa walang hanggang kahatulan. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay huwag tayong magsawalang bahala. Huwag natin silang pabayaan, kundi tulungan natin sila na magkaroon ng kaligtasan. Huwag natin silang hayaang mapahamak, kundi patnubayan natin sila sa daan ng kaligtasan. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 9, verse 16, "Kahabag-habag ako kung hindi ko ipapangaral ang Ebanghelyo." Sinasabi ng mga tao na ang paggawa ng masama ay kasalanan. Ngunit para sa mga Kristiyano, bagaman hindi sila gumagawa ng masasamang gawain, sa Santiago 4:17, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sa maraming mabubuting bagay, ang pinakamabuting gawa ay pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Nais ng Diyos na sila'y maligtas. Ngunit silang mga ligtas, nakatikom lang ang kanilang mga bibig at hindi magawang magsalita. Kaya ito ay kasalanan sa kanya. May mga taong ganito mag-isip. Kahit na hindi ako mag-evangelize, may iba namang gagawa. Kung sila'y maliligtas, sila'y maliligtas. Kung ganito ang iniisip natin, walang maliligtas na tao. Kailangan nating magkaroon ng pusong nagnanais na magligtas ng iba. Manalangin, magsumikap, magsakripisyo para sa mga ligaw na kaluluwa. Hindi mo ba alam na sila'y patungo sa kamatayan? Lalampasan mo ba ang isang taong malapit ng mamatay at sasabihin mong hindi ko ito nalalaman? Abay, nagsisinungaling ka. Pagkatapos patayin ni Cain si Abel, tinanong siya ng Diyos, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" At sumagot si Cain, "Abay, aywan ko. Ako ba'y tagapagmantay ng aking kapatid?" Pinatay niya ang kanyang kapatid at sinabing, "Aywan ko, hindi ko alam. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Ngunit sinabi ng Diyos, "Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa." Hindi man tayo direktang pumatay tulad ni Cain, subalit kung pababayaan natin ang mga tao na pwede sanang maligtas, ito ay hindi tuwirang pagpatay, di ba? Kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo sa ating pamilya, mga kamag-anak at mga kapitbahay, sila'y maaaring maligtas. Ngunit kung hindi natin sa kanila ibabahagi ang Ebanghelyo at sila ay mamamatay, ano ang kanilang sasabihin? Wala kasing nangaral sa akin, kaya hindi ako naligtas. Gaya ng dugo ni Abel na dumaing sa Diyos. "Panginoon, ako ay pinatay ng hindi makatarungan." Ang kanilang dugo ay dadaing din. Kaya nga ginagamit ng Diyos ang mga taong ligtas upang iligtas ang mga taong patungo sa walang hanggang pagkawasak. Kung pababayaan lang natin sila, hindi sila maliligtas. Tayo ba ay naligtas dahil sa tayo ay matalino? Hindi po. Mayroong mga taong nanalangin, gumabay at tumulong sa atin upang tayo ay maligtas. Sa Marcos chapter 2 verse 5,
Nang makita ni Jesus ang lalaking lumpo na ibinaba mula sa bubungan, nakita niya kung gaano kasigasig ang apat na lalaki, ang apat na tao. Hindi lang ang lalaking lumpo, kundi maging ang apat na tao na nagdala sa kanya. Nababatid ni Jesus ang kanilang puso. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Hindi lamang ang pananampalataya ng lalaking lumpo na nakahiga sa higaan, kundi ang kanilang pananampalataya. Ito'y tumutukoy sa pananampalataya ng mga taong nagdala sa kanya. Mula rito ay dapat nating isaalang-alang na kapag ang mga naunang naligtas ay taimtim na mananalangin at may pagnanais na magligtas ng iba at nagsusumikap na magsakripisyo at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, ginagamit ng Diyos ang kanilang pananampalataya upang iligtas ang kaluluwa ng iba. Kapag ang isang tao ay naligtas, ngunit wala siyang pagnanais na magsakripisyo para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa, walang mangyayari. Kaya sinabi, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ano kaya ang taimtim na ninanais ng lalaking lumpo nang humarap siya kay Jesus? Nais niyang gumaling. Pupunta siya kay Jesus dahil gusto niyang gumaling. Ngunit nakakagulat na sa halip na sabihin sa kanya na bumangon ka at maglakad, ganito ang sinabi ni Jesus, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang sinabi ni Jesus, "Pinatatawad ko na ang iyong mga kasalanan." Maraming tao ang lumalapit sa Panginoon. Subalit ang iba ay lumalapit lamang upang makita ang mga himala ni Jesus, upang makakuha ng tinapay o gumaling sa sakit nila. Gayunpaman, hindi na parito si Jesus upang pagalingin ang mga pisikal na sakit. Siya ay naparito upang iligtas ang mga kaluluwang patay dahil sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito sa sanlibutan, upang iligtas ang mga kaluluwang patay dahil sa kasalanan. Sa John chapter 5 verse 21, sinabi ni Jesus, "Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya." Ito'y patungkol sa pagbibigay ng buhay sa patay. Si Jesus ay dumating upang magbigay ng buhay sa mga patay. Ang isang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa o pagsusumikap. Ang katuwiran ng tao o mabubuting gawa ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Ang kasalanan ay dapat mapatawad. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma 6:23. Upang mapatawad ang kasalanan, ang isang walang salang tao ay kailangang mamatay. Sa Levitico 17:11, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong kaluluwa, sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Tao man o hayop, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Hindi pa ganoon katagal ang lumilipas mula nang matuklasan medically na ang buhay ng laman nasa dugo. Ngunit 3,500 years ago, sinabi na sa Levitico chapter 17 verse 11 na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya una nang sinabi ng Biblia, matagal na ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ito ay hindi tumutukoy sa dugo ng kung sino. Hindi rin sa dugo ng mga kambing at mga toro, kundi mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 18 to 19, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ng ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo."
tanging sa pamamagitan lamang ng kamatayan at pagdanak ng dugo ng walang salang si Jesus, mapapatawad ang kasalanan. Ito ang paraang ipinasya ng Diyos. Sa Hebreo chapter 9 verse 12, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya'y pumasok minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayo tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Hebreo 9:22, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kailangan ang pagdanak ng dugo. Ngunit hindi dugo ng mga hayop. Sa lumang tipan, ang mga Israelita ay nagpadanak ng dugo ng mga tupa, mga kambing at mga toro na iwiniwisik nila. Ngunit ito'y pangako lamang ng Diyos na balang araw, si Jesucristo ay mamamatay sa lugar natin upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sa unang Juan chapter 3 verse 5, siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang walang sala ay pumarito sa mundo upang alisin ang ating mga kasalanan. Si Kristo na walang kasalanan ay namatay bilang kapalit natin. Siya'y nagdanak ng dugo upang tubusin walang hanggan ang ating mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sinabi niya ang mga salitang ito sa saligan na siya'y mamamatay sa krus upang patawarin ang kasalanan ng mga tao. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa Isaiah chapter 44 verse 22, ito ay isinulat 700 years bago dumating si Jesus. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manambali ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Bagaman ito ay isinulat 700 years bago dumating si Jesus, una nang ipinahayag ni Propeta Isaias na si Jesus ay darating upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Parang ulap, mayroong ulap na nakaharang sa pagitan ng Diyos at mga tao, ngunit ito'y pinawi. Aking pinawi na parang ulap. Pinawi ito ng lubusan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Manambali ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ngayon, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ito ay paunang sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo sa saligan na siya'y mamamatay at magdadanak ng dugo bilang kapalit niya. Gaya ng sinabi sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ang katubusan ay mayroong nagbayad sa halip na tayo. Ang katubusan ay kapatawaran ng mga kasalanan. Ang salitang kapatawaran ng kasalanan ay kapareho ng kaligtasan. Kaya ngayon, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tingnan po ulit natin sa Biblia, Marcos chapter 2, verse 5 at 8. Marcos chapter 2, verse 5 to 8. Marcos chapter 2, verse 5 to 8. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Mailan sa mga skriba na nakaupo doon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang spirito na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso?" Nang sabihin ni Jesus, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan," nagtanong ang mga skriba at mga dalubhasa sa kautusan sa kanilang puso. Hindi sila umimik sa kanilang bibig. Sa isip nila, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sinong makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?
Iniisip nila na ginagaya ni Jesus ang Diyos at ito ay kalapastanganan. Ngunit nababatid ni Jesus ang kanilang puso. Alam niya na hinahatulan siya ng mga skriba, kaya't kanyang sinabi, dahil alam niya, sinabi niya, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Wala silang kaalam-alam kung sino ba si Jesus. Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Sino ba si Jesus? Hindi siya isang tao. Sa Filipos chapter 2 verse 6 to 7, sinasabi na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Siya'y dumating dito sa anyo ng isang tao. Siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan upang maisakatuparan ang kaligtasan. Bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, iniwan niya ang kanyang posisyon at naging katulad ng tao. Sa John chapter 14, verse 8 to 9, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo nasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Sino ba si Jesus? Nagpakita ang Diyos sa anyo ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na may kakayahang bumuhay ng patay, maglinis ng kitongin, at magpagaling ng mga bulag. Ang mga bagay na ito ay naganap sa pamamagitan ni Jesus. Mga bagay na Diyos lang ang makakagawa. At ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Nang sabihin ni Jesus, Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Sinabi ng mga Hudyo, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Hindi nila nalalaman kung sino ba talaga si Jesus. Iniisip nila kalapastanganan na ginagaya niya ang Diyos. Mayroong batas sa lumang tipan na nagsasabi, ang lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na papatayin. Sinabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 9, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Alin ba ang mas madali? Walang madali dito. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, Diyos lang ang makakapagsabi nito. Tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Hindi ito mangyayari kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya walang mas madali dito. Ang salitang pinatatawad na ang iyong mga kasalanan ay tumutukoy sa pangyayari na hindi pa nakikita. Kung pag-iisipang mabuti ng mga tao ang salitang tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka, maaaring mas mahirap itong unawain. Ang dalawang pananalitang ito ay parehong mahirap unawain. Si Jesus ay nagsalita ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng tao. At sa verse 10, nagpatuloy siya sa pagsasabi, ngunit upang malaman ninyo na anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos, na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito? Kailan may hindi pa sila nakakita ng ganito? Hindi natin alam kung bakit nagkaroon ng malubhang sakit ang paralisadong lalaki na ito. Maring siya'y gumawa ng isang uri ng kasalanan na naging sanhi ng kanyang pagkakasakit. Ang lahat ng mga sakit at pagdurusa na dumarating sa mga tao ay bunga ng kasalanan. Sa Santiago 5:14,
May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya ipahiran nila ng sakit sa pangalan ng Panginoon. Ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Dahil sa ang kasalanan ay maaaring magdulot ng karamdaman at iba't ibang sakit, mahalaga na tumanggap muna ng kapatawaran. Sinasabi ng Biblia sa Santiago 5:16, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Kaya ang ginagawa ng Diyos ay pagpapatawad muna sa ating mga kasalanan at kasunod nito ay ang pagpapagaling sa ating mga pisikal na karamdaman. Si Jesus ay hindi pumarito upang magpagaling ng mga pisikal na problema ng tao, kundi upang magligtas ng mga kaluluwa. Kaya nga siya ay namatay bilang isang korderong handog pangkasalanan at isinagawa ang gawain ng pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Sa John chapter 5 verse 27, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya'y anak ng tao. Si Jesus ay binigyan ng kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan, kapangyarihang magligtas ng kaluluwa. Kasabay nito, binigyan din siya ng kapangyarihang humatol. Siya ang Panginoon ng buhay at kasabay nito, siya rin ay Panginoon ng paghatol. Sa mga nakaunawa ng biyaya at naligtas, o sa mga hatulan sa ibang pagkakataon, Panginoon din ang hahatol sa kanila. Kaya sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano ba ang pinaniniwalaan ng isang mananampalataya? Ang isang mananampalataya ay naniniwala na si Jesus ay namatay na bilang kahalili natin, na kinuha na niya ang paghatol na dapat ay para sa atin, na binayaran na niya ang ating mga kasalanan, at hindi na tayo darating sa kahatulan, sapagkat kinuha na ng Panginoon ang paghatol na dapat ay para sa atin. Gayunpaman, silang hindi naniniwala sa katotohanan ito ay hinatulan na, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Tingnan natin sandali sa John chapter 20. John chapter 20. Verse 20 hanggang 23. Babasahin ko po. At nang masabi niya ito ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Si Jesus na nabuhay na muli ay nagpakita sa kanyang mga alagad at nagsabi, kapayapaan ang sumainyo. Ipinakita niya sa kanila ang mga marka ng pako sa kanyang mga kamay at ang sugat ng sibat sa kanyang tagiliran. Ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang katunayan na siya'y nabuhay na muli. Pagkatapos, sinabi niya, kung paanong isinugo ako ng Ama, ay isinusugo ko rin naman kayo. Si Jesus ay isinugo ng Ama. Sa John 6:38-39, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Kalooban ng Ama na siya ay mamatay bilang kapalit natin. Noong gabi, bago namatay si Jesus sa halamanan ng Getsemani, siya'y nanalangin. Ama, hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Ang kalooban ng Ama ay mamatay ang bugtong na anak ng Diyos bilang kahalili natin. Magdanak ng dugo upang tubasin ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya't kung paanong sinugo ako ng Ama, tinupad ni Jesus ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, upang tapusin ang gawain ng pagtubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagsasabi, isinusugo ko rin naman kayo. Ano ang isinugo niya sa atin upang gawin? Si Jesus ay pumarito upang mamatay sa krus at maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan. At tayo ay isinusugo upang ipahayag ang katotohanan ito. Sinabi ni Jesus, isinusugo ko rin naman kayo.
Sa John 15:26, subalit kapag dumating na ang mga aliw, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Opo, ang banal na spirito ay dumating upang magpatotoo kay Jesus. Si Jesus ay dumating upang isagawa ang gawain ng kaligtasan. At pagkatapos niya itong maisagawa, ang banal na spirito ay dumating upang patotohanan ang ginawa ni Jesus. At pagkatapos idinagdag ni Jesus, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipatatawad sa kanila. Ito ay isang kahangahangang pahayag. Si Jesus ay may autoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Namatay ang Panginoon sa krus at nagdanak ng kanyang dugo upang isakatuparan ang gawain ng kapatawaran ng kasalanan. Sa pangangaral ng katotohanan ito, nakikibahagi din tayo sa autoridad na dalhin ang kapatawaran ng kasalanan sa ibang tao. Sinabi ni Jesus, kung inyong patawarin ang kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay ipatatawad sa kanila. Gayunpaman, ang mga Katoliko, inaangkin nila na ibinigay ang autoridad na iyon sa Santo Papa. Sa Matthew 16:16, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus kay Pedro, hindi laman at dugo ang nagpahayag sa iyo nito, kundi ang aking Ama na nasa langit. Pagkatapos, sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Sa mga Katoliko, sinasabi nilang nangangahulugan daw ang talatang ito na si Pedro ay ginawang unang Santo Papa. Dahil iniisip nila na natanggap ni Pedro ang susi, inaangkin nila na nasa Santo Papa daw ang autoridad na yon. Gayunpaman, dahil hindi daw kayang gampanan ng Santo Papa ang tungkuling ito na mag-isa, ang mga pari ay tinuturing na kanyang mga kinatawan na kumikilos sa ngalan niya na may susi ng kaharian. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Batay dito, sinasabi nilang tumanggap daw sila ng autoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Ang kalagan sa lupa ay tumutukoy sa paglutas sa problema ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Iniisip nila na kumikilos daw ang mga pari sa ngalan ng Santo Papa sa sakramento ng kumpisal. Kaya kapag nangungumpisal daw sa kanila ang mga tao, kapag sinabi ng pari, ang iyong kasalanan pinatawad na, napapatawad sila. O hindi ito pinapatawad, hindi sila napapatawad. Ngunit hindi ito ang kahulugan ng talatang ito. Nangangahulugan ito na kung ipapangaral natin ang katotohanan na napatawad na ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan, matatanggap nila ang kapatawaran. Ngunit kung hindi natin ito ipapangaral, ang tao ay mananatili sa kanilang kasalanan at mapupunta sa impyerno. Hindi ba ito isang kamanghamanghang bagay? Ang utos na ipangaral ang Ebanghelyo ang pinakadakilang utos na ibinigay ng Panginoon sa mga ligtas na tao. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano ba ang layunin ng mga Kristiyano? Bakit kailangan pa nilang mabuhay? Ang layunin ay ipahayag ang katotohanan ito. Pagkatapos sabihin ni Jesus sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, sinabi niya sa kanya, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Sa gayon pinatunayan ni Jesus na siya'y may autoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Sa Marcos 2:10, upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may autoridad sa lupa na magpatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagsasabi sa lumpo na damputin ang kanyang higaan at umuwi, ipinakita ni Jesus sa mga tao na siya ay may autoridad magpatawad ng kasalanan. Ngayon, ibinigay din niya sa atin ang autoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Sa John chapter 14 verse 12, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Magagawa natin ang mga gawang ginawa ni Jesus. Tulad ng kanyang sinabi, pinatatawad na ang iyong kasalanan, at ang tao ay tumanggap ng kapatawaran, tayo din. Kung ipapangaral natin ang Ebanghelyo, ang mga tao
matatanggap ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi na natin kailangang sabihing, manatili sa iyo ang iyong kasalanan. Dahil kung hindi ka magsasalita at kung wala kang gagawin, na natural na pupunta sila sa impyerno. Ayos lang ba yun? Na manahimik ka lang? Dapat tayong magsalita, di ba? Sa awit 66:16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Hindi tayo dapat magsalita tungkol sa mga nagagawa natin. Ngunit, tulad ng babaeng Samaritana sa John 4:19, ang dapat nating sabihin sa iba ay ang ginawa ng Diyos para sa atin. Pagkatapos na makilala si Jesus, hinikayat ni Andres si Pedro at ang iba pang mga alagad. Hali kayo, tingnan ninyo. Ito na nga kaya ang Kristo? Hali kayo, tingnan ninyo. Pwede tayong mag-evangelize sa ganito kasimpleng paraan. Ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Kung sasabihin mo ito ng malinaw, ang puso ng mga tao maantig. Tinitingnan tayo ng mga hindi mananampalataya. Kung sinasabi nating, ligtas na ako ay ipinanganak na muli, ako ay may pag-asa sa langit, pinagmamasdan nila tayong mabuti. Tinitingnan nila kung totoo ba talaga ang sinasabi natin. Paano ba nabubuhay ang mga taong ligtas? At kapag nakikita nila na ang sinasabi at kinikilos ng taong ligtas ay magkapareho, nasasabi nila, ang kanilang pananampalataya ay totoo. Totoo ang sinasabi nila. Gayunpaman, kahit na gaano pa tayo kahusay mangaral ng Ebanghelyo, kung hindi naman magkatugma ang ating sinasabi at mga ginagawa, sasabihin ng mga tao, ang husay nilang magsinungaling, at hindi sila maniniwala sa atin. Sinabi ni Jesus sa lumpo, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. At talagang naglakad siya. Tulad nito, kapag ang buhay natin ay tulad sa isang ligtas na Kristiyano, ang mga hindi mananampalataya, maaaring maniwala na pinatawad na ng Panginoon ang ating mga kasalanan at ligtas na tayo. Kaya nang tumayo at lumakad ang lumpo, naniwala ang mga tao na totoo talaga ang sinabi ni Jesus. Sa Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ikinahihiya mo ba ang Ebanghelyo? Mayroon pa bang mas mahalaga kaysa Ebanghelyo? Ang isang kaluluwang nakatadhana sa impyerno ay sumampalataya sa biyaya ng Diyos at naligtas. Mayroon pa bang mas kahanga-hanga kaysa rito? Paano hindi mo ito maibahagi sa iba? Dapat mo itong ibahagi sa iba, makinig man sila o hindi. Ngunit hindi mo pa nga nasusubukang i-evangelize, sinasabi mo na, hindi naman siya makikinig, kahit na i-evangelize ko pa. Ilang beses ka na bang sumubok? Kailangan mo itong gawin hanggang sa huli. Kailangan mong maging matyaga at patuloy na mag-evangelize. May ilang mga mananampalataya na patuloy na nananalangin para sa asawa nilang hindi ligtas. Usigin man sila o hindi ng kanilang asawa, patuloy silang nananalangin at nag-i-evangelize. Kaya ang kanilang asawa naliligtas. Ang taimtim na pananalangin at pagnanais ay matutupad. Tutulungan tayo ng Diyos. Gaano ba kalaki ang ating responsibilidad? Ang ibig sabihin ng si Jesus ay Kristo ay siya ang tagapagligtas. At sa unang Korinto, chapter 12, verse 13, sinabi na ang taong ligtas ay isa pang Kristo. Dahil sinusunod natin ang iisang Espiritu Santo, ginagawa din natin ang ginawa ng Panginoon. Kaya tayo ay mga munting Kristo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang evangelism na nagliligtas sa kaluluwa ng tao ay isang pribilehiyo na ibinigay sa atin.
Sinasabi ng Biblia na kung ang isang Kristiyano ay hindi mangangaral sa kabila ng pagkakaroon ng pribilehiyong ito, mananagot siya. At sa John chapter 5 verse 24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kapag ipinapangaral natin ang salita ng Panginoon, ang nakikinig ng salita at sumasampalataya ay hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang kanyang kapalaran na bago. At ngayon, nang utusan ni Jesus ang lumpo na tumayo at lumakad, binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad papalayo. Kaya't ang lahat ay nagulat at nagsabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito? Hindi lamang sila nagulat, kundi naunawaan nila na si Jesus ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Ngayon, hindi natin dapat itago ang kamanghamanghang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, kundi ito ay kailangan nating ipahayag. Kailangan nating manalangin at ipangaral ito. Gaya ng lumpo na dinala ng 4 na tao, kailangan din nating ipangaral ang Ebanghelyo na mayroong iisang pag-iisip. Hindi nila inalintana kahit na siksikan doon sa loob ng bahay. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagpapagal at sakripisyo para sa mga ligaw na kaluluwa, tiyak na maisa sa katuparan ang gawain ng Panginoon. Nagdadala tayo ng maraming mga tao sa Panginoon tuwing summer retreat. Sila ay nakakarating sa pamamagitan ng pangangaral ng mga naunang naligtas. Kung hindi mangangaral, paano sila makakadalo? Ang mga tao sa sanlibutan ay namamasyal sa dagat o kaya naman ay pumupunta sa ibang bansa upang tumakas sa tag-init. Ngunit, sa pamamagitan ng ating panalangin at masigasig na paggawa, ang mga kaluluwa ay nakakarating sa summer retreat. At sa huli, ang mga kaluluwang nakapakinig ng Ebanghelyo ay nakakaunawa at naliligtas. Hindi ito mangyayari kung wala ang panalangin, pagpapagal at sakripisyo ng mga naunang naligtas. Paano kaya kung hindi ninyo pagtutuunan ng pansin ang Bible Seminar at sasabihin, marami pa rin namang maliligtas kahit na hindi ko ito gawin? Kusa bang mangyayari ang gawain ng kaligtasan? Kahit na hindi ko ito gawin, may iba namang gagawa nito. Pwede ba kayong tumakas sa responsibilidad? Sa Kawikaan 24:12, hindi ba namin ito nalalaman? Hindi namin ito nalalaman? Ganyan ba ang sasabihin ninyo? Kung gayon ay nagsisinungaling kayo. Hindi mo ba alam na kapag hindi ka nag-evangelize, pupunta sa impyerno ang mga kaluluwang yon? Kaya manalangin tayo at mag-evangelize ng magkakasama ngayong Grand Bible Seminar. Kailangan nating magdala ng mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon upang sila'y makapakinig ng salita at maligtas. Maluluwalhati ang Diyos kung maraming maliligtas. Sa John 15 verse 8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kapag maraming kaluluwa ang naliligtas, nagdudulot ito ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Ito'y patunay na tayo'y mga alagad ni Kristo. Hindi tayo mga alagad ni Kristo sa pangalan lamang. Ang isang alagad ni Kristo ay gumagawa ayon sa ginawa ni Kristo. Siya'y sumusunod. Siya'y kumikilos ayon sa salita. Kaya umaasa ako na sama-sama tayong gagawa. Sa gayon ay maraming tao ang maliligtas. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming amang Diyos, Ama. Marami pong salamat sa habag ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pag-ibig na ibinigay ninyo sa amin. Kayo po ay namatay bilang kapalit namin at nagdanak ng inyong mahalagang dugo upang patawarin ang aming mga kasalanan magpakailanman. Salamat din po sa pagtulong sa amin na makaunawa sa inyong kahangahangang biyaya. Kami naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakiusap, tulungan niyo po kami na naligtas sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo
na mailaan ang aming oras, mga pag-aari, at pagsusumikap sa misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo na inyong ipinagkatiwala sa amin sa natitirang bahagi ng aming buhay, upang matupad namin ang dakilang gawain na makapagdala ng mga ligaw na kaluluwa patungo sa inyo. Naway makapagbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos Ama ang Bible Seminar na ito, at maraming kaluluwa ang maligtas. At naway magkaisa ang lahat ng kapatiran sa isang puso upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Kami po umaasa sa banal at makapangyarihang kamay ng Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.